Oh, hello mga kabayan, kumusta sa inyong lahat? Ngayon Friday, mag-alas 7:20 ng gabi ngayon dito. Friday. Ngayon, meron siyang severe winter storm watch sa Sunday. Pero ngayong Friday, nag-start na siya. So, ito yung weather forecast niya. So ngayon, -20. Medyo talagang malamig to. So -16 siya. Feels like -20 sa labas. Ngayon, palis pa lang ako rito, guys. Ngayon, nagdala lang ako ng maiinom ko. Lemon. Panlaban sa sipon tsaka sa kung anong na meron siyang turmeric tsaka honey tsaka tubig. Nagdala rin ako siguro para pag nauhaw meron tayong maiinom. So ngayon mag-uumpisa na ako mag-Uber, so palis na ako rito, kaya antabayanan nyo lang muna. So yan guys, palis na ako rito. So ngayon i-open ko na yung apps ko, i-online ko na. So ngayon maghihintay ako ng pasahero. So kailangan ko itong i-turn off kasi naka low power mode siya. Kasi pag naka low power mode, hindi siya, yung signal niya medyo mahina. So kailangan kong patayin yung yung low power mode. So, ngayon okay na siya. So palis na ako. Ikakabit ko rito para at least medyo makita siya ng maayos yung navigator na. Connecting siya. So dito na ako. So habang naghihintay, yan, palis na ako. Ngayon mag-pray tayo. Lord, sana po Lord, ingatan niyo po ako sa pagdadrive. Lahat ng mga nagdadrive, ingatan niyo po. Naway ilayo sa anumang panganib, sa anumang kapamakan, sa anumang aksidente. Naway nandiyan kayo magpapatnubay sa gabing to. At naway may drop namin yung pasahero safely. So sana po huwag nyo kaming pababayaan. Nandiyan po kayo na magpapatnubay.
Salamat po sa lahat ng natatanggap namin, sa lahat ng binibigay niyo. Amen. In Jesus' name. Thank you, Father, Son, and Spirit. Amen. Hi, Jen? Yeah. No problem. Thank you so much. No To problem. your drop off at 9560 Markham Road. Thank you so much. You're welcome. Yan, ay baba ko na ng pasahero. Ngayong hirap maghanap ngayon ng trabaho. Lalo na sa mga medyo bagsak ang ekonomiya ngayon. So maraming nalilay off. Turn left on Markham Road. Oh, yan. Eto, nagpagasolina muna ako. Tapos, maya-maya, alis na ako. Eto, nagutom. Bumili muna rito ng kung anong makakain. Kain kayo. Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig rito ngayon. Ngayon, lalong tumaas. Negative. Oops, nawala. Ito yung weather ngayon, guys. Negative 18. Grabe. Sobrang lamig. Ilang minuto ka lang yung kamoy mo halos hindi mo na maiunat, may buka. Huwag na 9:36 na rito. So, tatlong pasahero na rin ako. Ngayon pahinga muna ng ilang minuto. Inom ng kape. Ito kape. Para sobrang lamig, kailangan natin na uminom pampainit. Ngayon, maya-maya, hinihintay ulit tayo ng pasahero.
Yan, halos hindi pa natutunaw yung mga snow, yellow, lukil-lukil na yellow. Negative 19. Sobrang lamig na sa labas. Halos alas 2 na ng madaling araw rito. Lalo na kinaumagaan, sobrang lamig. Aabutin ng negative 20. In 600 meters, keep right toward on 401 West using the right lane. Hi, can I have a fish fillet combo? Fish fillet combo. Would you like with that? Do you have coffee? Coffee? Yeah, we have coffee. Yeah, just small. How would you like your coffee? Can you make it double, please? Small double? Yeah. Anything else for you today? And can I have baked apple pies? I'm sorry? Baked apple pie. How many would you like? Just only one. One apple pie. Anything else for you today? That's everything. Oh, now I can say first word. Thank you. Yan guys. One muna dahil kasi mag-alas 12 na ng madaling araw rito. Kailangan mo nang makakain. The fillet combo with a small double and an apple pie. Yeah. It's going to be $15.23. Here you go. Thank you. Thank you. You can have a cat when it's here. Yeah, Have a thanks. good night. Yeah, have a good night. Yan guys, bali nandito ako ngayon sa North Markham. Halos mga 7.3 kilometer. Malapit lang, hindi naman masyado malayo. Merong lugar na malalayo, kaya lang hindi ko kinukuha dahil kasi medyo alanganin ng oras. Kaya yung pag nakita kong medyo malapit na kinukuha ko. Kasi mag-anong oras na rito mag-alauna. Ngayon, pahinga muna ako. Para at least ay mayroong kaunting lakas. Yan. Ay! Dito ako ngayon sa McDonald's. Medyo nagutom. Kasi hindi ako kumain ng pag-alis. Kaya yun.
Hi sa inyong lahat. Nandito ako ngayon. Medyo nagmumuni-muni habang naghihintay ng pasahero. Ngayon, naalala ko lang yung kapatid ko. Biglaan yung nangyari sa kanya nga nung kahapon lang napatawag sa akin. Yun nga, dinala siya sa ospital. Ngayon, nagpatingin siya na bundol siya ng motor dahil hindi niya expected na yung motor magpapatakbo ng ganong kabilis, tapos biglaan na lumusot. Ngayon, natamaan na aksidente siya. Tapos ang naitukod niya yung kanang kamay niya, tapos na fractured yung right shoulder niya. So biglaan yung nangyari. So kaya medyo nag-aalala rin ako sa kanya. Ngayon, sa mga dyan nga sa Pilipinas, minsan yun din ang mahirap pag nagpatakbo ng motor, ng sasakyan, ura-urada. Ngayon, minsan yung iba walang disiplina, kaya kailangan natin na sumunod kung ano yung batas. So, yun nga, mahirap yung gano'n na biglaan pa naman na nangyari. So ngayon, tinanong ko sa kapatid ko kung ano yung napag-usapan nila nung nakabangga. Ayan, sabi nga na parang biniblame pa yung kapatid ko na kasalanan daw ng kapatid ko. Siyempre, sa atin, makabangga ka ng tao, ang may kasalanan yan, siyempre yung kwan mismo, yung nakabangga. So kailangan maging aware tayo sa pagdadrive. Pag ganyan ng mga vicinity, dapat magpatakbo lang tayo ng 50, 40. Hindi natin kailangan magpatakbo ng 80 km per hour. Kaya yun nga ang mahirap lang dahil kasi hindi nila na-report sa kinauukulan. Kaya sabi ko, meron pa silang kahapon pa lang naman, so meron pa sila na kumbaga isang araw pa lang naman eh. So kasi kagaya niyan, tinanong niya sa doktor, aabutin raw ng 3 to 6 months bago makarecover. Kaya yun. So ngayon, namaga yung shoulder niya, nilagyan ng parang protecta, yung splint, para kumbaga mahirap yun pag once na yung palagi mong ginagalaw. Kaya sabi ko sa kapatid ko, permanente niya lang yung kamay niya, yung shoulder niya, para ma-heal ng paunti-unti. So yun nga, ang binayaran lang nung nakabangga parang yung x-ray lang. So kaya yun, biglaan, mahirap yung biglaan na pangyayari. So kaya kailangan natin ng disiplina, lalo na sa mga motorista. Kaya kumbaga maging aware kayo sa mga tao nagko-cross sa kalsada. Kung wala kayo sa
highway, kailangan patakbo lang kayo ng 40 kung sa vicinity. Kung nasa highway kayo, yun, pwede kayong patakbo ng 100 km per hour. O kaya kung hindi naman sa fast lane, at least 90 or 80. Kaya sa mga motorista, kailangan natin ng disiplina. Hindi yung porket nasa daan tayo, parang, bara-bara na mag-drive. Siyempre, kawawa naman yung ibang tao na mabangga ng basta-basta. So, kailangan natin ng disiplina sa kalsada. Sana nga makarecover ka agad yung kapatid ko. So, ngayon, pipick upin ko na tong pasahero. Ngayon, nandito ako ngayon, nagpapahinga ng ilang minutes lang. Make a U-turn to stay on Markham Road. Just ahead, turn left on Shepherd Avenue East using the left lane. Turn left on Shepherd Avenue East. Araw na, halos wala nang tataw-taw dito. Parang ako na lang nagdadrive ata eh.